When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Fourth verse. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, shall it's over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Amen. Isa pa pong awitin. Kantayin po natin, Joy in Serving Jesus. Kantayin ulit natin, first, second, and last verse. Joy in Serving Jesus. First verse. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His fire, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. Joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His fire, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His fire, there is joy, joy, joy that never shall depart. Ayan, so tayo po ay manalangin. This way. Nakilang Diyos na mapagpala sa lahat, kaya po ay nagpapasalamat sa oras na naman po ito na po ay nagtipon-tipon. Salamat Panginoon sa panibagong-bagong taon na pong binigay po sa amin. Kailan po namin na ngayong 2026 ay kami po ay matagpuang tapat na naglilingkod at kami po Panginoon ay maging kabahagi sa iyong ubasan Panginoon.
Kalim po namin ang pong paggabay sa bawat isa na kayo pong kumilos po sa amin, na kayo po yung maging kagamit-gamit, Panginoon. At patawanan niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang, pagkakasala. At sa aming pong pagpatuloy, pag-aaral, ikaw po siyang patuloy na mangusap at magturo po sa amin sa gabing ito, Panginoon. At yan po panalangin po namin ang mga kapatiran na wala pa po dito. Ikaw pong siyang mag-gabay po sa kanila na sila po yung makauwi ng maayos, Panginoon. At ito po yung aming nihiling, pinapasalamatan sa matamis na Jesus. Amen. So kayo po yung maupo at pakinggan po natin ang nakandang tanging bilang. Amen. Talagang pinaganda na. So tayo po tumayo at i-welcome po natin ang ating mahal na Pastor, Pastor Tim Ilben. Okay. Happy New Year. Happy New Year, Ruji. Happy New Year si Ruji sa Ilocos. Okay. Pag-usapan natin yung Christian warfare. Alam nyo, ang pinakamahalaga para sa isang Kristiyano ay yung prayer meeting. Handaan ninyo yan. Walang ibang pinaka-importanting service sa Iglesia ang prayer meeting. Oo. Kaya habang Merkulis ay nakayo ay nasa inyong mga pamilya, nagpipray ako na sana ay maging kagalang-galang ang Panginoon sa bawat fellowship ninyo. Basahin natin yung 1 Peter 4:12. Sabi ng 1 Peter 4:12. May Biblia kayo? Basahin ninyo. Ayan, basahin natin ng sabay-sabay. Go. Beloved, think it not strange concerning fiery trial which is to try you, as though some strange happen unto you. Manalangin tayo, Panginoon, salamat sa iyong salita namin nabasa na at mapabasahin pa, kami po'y patuloy mong turuan.
na po itong unang Friday service po namin o Friday gathering po namin ngayong 2026. Na kayo po magturo at magampanan po namin ang lahat ng ito. Na hindi lang namin ito matutunan, na ito ay may apply po namin sa aming po mga buhay. Opo, Panginoon, panalangin ko rin po bawat kapatiran itong linggo na first Sunday service ng 2026. Nandito po kami lahat. Opo, na kayo po ang kumilos sa aming mga plano, na kayo ang aming maluwahati sa aming pong cheerful giving conference month, cheerful giving month conference. Opo, Panginoon. Nihiling namin yung gabay habang kami nagpapatuloy sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ano yun? May electric fan doon na bumubulong. Okay, Christian warfare or Christian function or Christian life. Oh, yun yung ating makikita dito. Nang sabi ng ating text, ang minamahal, huwag kayong magtaka. Think it not strange. Think it not strange. Huwag magtaka concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Kaya pag ikaw ay anak ng Panginoon, asahan mo, maraming pagsubok sa buhay. At huwag niyong kakaligtaan ng tanging kapayapaan, kaginhawaan, ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa kanino mang kapatiran, hindi sa amang ekleseya, ang totoong kapayapaan ay sa Panginoong Hesukristo. Dahil pag ginawa mo na yung, marami ako nababasa dyan, sabi, natagpuan ko na yung tamang church. Oo. Walang tamang church sa mundo ito. Oo, walang perfect church sa mundo ito. Oo. Pero meron tayong pwedeng asahan, imbang sinasabi kong walang perfect church, pero meron nagtuturo ang tamang katuruan na church mula sa Biblia. Oo. Yun ang ating titignan. Kasi hindi tayo magiging perfect pag sinabi mo lang na perfect yung church na ito, dito na ako. Maliligaw tayo. Oo. Dahil ang tao ay nagbabago. Ang church ay nagbabago. Ang Panginoong Jesus hindi nagbabago kailanman. Huwag niyong ma-misnomer yung aking sinasabi. Na ang tanging kayamanan natin at pinakamalaga sa ating buhay ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Oo. Kasi tayo pwede magbago. Tingnan niyo itong service natin ngayong gabi. Oo. Maraming wala. Pero nagsulwining kami kahapon. Masaya. Naman ang commitment ko sa Panginoon. Maski wala akong kasama kahapon, magsusulwining ako mag-isa. Ang kinumit ko sa Panginoon hanggang alas 9 ng gabi. Umuwi kami alas 9 na yata yun. Tama ba yun? Ganon ako mangako sa Panginoon. Pag sinabi kong aabutin ko yan, 20, aabutin ko yan, anong oras pa yan matapos? Yun ang sulwining. Hindi yung dadanggal lang doon, iikot ko lang sulwining na yun. Hindi yung sulwining. Pastime lang yun lang. Harinawa ay magkaroon ng resulta. O sa mga napuntahan namin, makikita mo yung isang bahay.
wala kang makikang espiritu ng eagerness tungkol sa buhay spiritual. As in, wala. Oo. Yung kilos nila, pananalita nila, wala. Kawawa naman ng bahay na ito. Oo. Kasi mga kapatid, pag nawala na yung respeto sa kapwa, hindi mo rin makikita doon ang pag-ibig ng Diyos. Oo. At least, sa linggo, yung mga pinagpipray ko kanina umaga na sana ay makapunta sila. Kung pipilangin ko lang yun, hindi ko na babagit yung mga pangalan nila, baka marinig ng demonyo. Oo. Makapunta sila. At kasi ang sabi ko sa iba, noong 2026, gagawin natin kamay na bakal. Sabi ko sa inyo, ibig sabihin nun, pairalin natin ang salita ng Diyos, prinsipyo ng salita ng Diyos sa ating buhay. Oo, yan ang ibig sabihin ng kamay na bakal. At hopefully, pag kayong mga nakausap namin ay pupunta at magsasaluhin pa tayo bukas. Maraming pupunta sa linggo. Pupunta pa dito yung Santa Cruz. Yung taga Cervantes, punta kayo. Punta kayo, Lloyd. Nanonood si Lloyd kanina. Sama mo lahat sila. Pwedeng punuin mo yung truck mo ng tao sa likod. Nadidikit na pala yun. So ito yung makikita natin dito. Pag dumating yung mga pagsubok sa buhay, sabi niya dyan, yung kasing fiery trial, alagang yung bang severe testing yun matindi talaga. Na pagsubok sa buhay. Ako, sa biyaya ng Panginoon, ang dami akong natutunan itong 2025. Kaya sa akin kasi yung problema, blessing yan Yung problema, hindi yan kahirapan sa buhay. Challenge nga yan Ngayon, pagka ikaw ay hindi na challenge sa pagsubok sa buhay, paano ka pa naging anak ng Panginoon? Ayun ang pinag-usapan, yung mga pagsubok sa buhay, diyan ka ma-enhance, diyan ka ma-challenge, diyan ka mag-kukumit sa Panginoon Diyos. Na hindi ka patatalo sa tukso ng demonyo. Yan sinasabi dito, na huwag magtaka o mong isipin sa beloved, think it not strange. Hindi nakakapagtaka. Sabi niya dyan, sa mga bagay na yung fiery trial, yung mga matitinding pagsubok, mahirap isipin mga pagsubok nito. Severe nga fiery trial. Sabi niyan, as though some strange thing happened unto you. Meron na ba? Marami. Yung bang hindi mo kayang isipin, hindi mo kayang unawain, yung bang mapipipi ka na lang. Sa akin, mga atik sa akin. Sabi ko, hindi ko pala na matatanggap ko yung mga ganun. Ganun ba yun? Pero yung problema para sa akin, stepping stone yan para mag-grow tayo spiritual. Hindi kahirapan. Pag yung problema ay tinanggap mo na kahirapan sa buhay mo, papagsak ka, ibang maiisip mo, ang maramdaman mo na lang, galit ka na rin. May sabihin, biktima ka na rin ng demonyo. Kaya lagi kong sinasabi, alisin yung galit.
Kasi yan, pag meron yan sa puso mo, yung galit, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Oo. Yun ang nangyari siguro sa atin itong 2025. Hindi tayo naging aware na ang demonyo pala ay niluluko na niya tayo. Oo. So ngayon 2026, hopefully, pag-pray natin na bumalik muli ang ating eagerness sa paglilingkod sa Diyos, yung ating eagerness sa pagbabasa ng salita ng Diyos, yung ating eagerness sa soul winning, fellowship na tama. Oo. At ayusin ko na rin lalo itong ating pulpito, itong ating altar, na ilalagay natin sa tama. Baka din nagkakamali na rin ako. Baka meron akong nababypass sa mga disiplina ng Ecclesia. Ayan. Ang tatayo na lang siguro dito, ako lang. At lahat dito sa baba, marami. At wala ng aking pinanggalingan na church sa Manila ay sa altar ni Pastor. Walang nakakatayo dun na membro. At yung nakakatayo lang dun, yung totoong pastor. Ibig sabihin, katulad ko, nung pinatayo na nga ako doon sa, sabi ko, Pastor, dito lang ako. Hindi, yan ka. Tumayo na ako sa pulpito niya, iba na yun. Ibang usapan na yun. Sagrado yun eh. Kaya yun natin gagawin. Mga preacher natin, lahat dito sa baba. Makita natin yung panawagan ng Diyos na hindi natin tinatakpan yung mga mali. Dapat alisin ang mali. May 2026. Sila Pastor Jesse, yan. Marami ng church na naumpisahan yan. Pwede yun. Si Jemuel, pwede na rin tayo. Meron na siyang pastoran na may gawain na siyang inahawakan. Oo. Si Amil naman, hindi pa rin pwede. Preacher pa lang siya. Dito pa. Hindi pa siya nako-commission na full-fledged na preacher. Ito yung pinag-uusapan natin, yung warfare natin, o yung work ng Kristiyano sa ating mga buhay. Kaya huwag magtaka, sabi doon, dumarating na problema sa buhay ay normal yan. Mahirap kaya yung bang akala mo, tawag nito, akala mo yung bang idina-down ka. Hindi. Wala ditong nagda-down sa atin. Ang Diyos lang. Basta tayo sumunod sa paanan ng Panginoon, nandito ang pagpapala ng Diyos. So, ganun gagawin natin sa 2026 at itong buwan na ito ay ating cheerful giving month. Umpisa natin yung buong month na ito para matutunan ng mga iba na ang kahalagahan ng cheerful giving. Kung nagawa na ni Rabe yan sa linggo, siguro bigyan na natin, Rabe, pwede na yun. Yung inyong bema judgment tungkol sa giving. At ma-evaluate ninyo ang inyong mga sarili. Kung meron pa kayong binibigay. Kaya sabi ko, nung malayo dito na kapatiran natin, sabi ko, wala kayong record sa giving. Pastor, sa February, hahabol ako. Pwede naman, maghahabol. Bayaran niyan the whole year na tithes and offering niya. Tandaan niyo mga kapatid, huwag kayong patatalo sa pera. Ano ibig ko sabihin? Huwag niyong kunin ang pera ng Diyos. Ibigay niyo yung para sa Diyos. Ibigay niyo yung para sa gobyerno. Ibigay niyo din yung sa pamilya niyo.
Pag ang pamilya mo lang ang inintindi mo, may problema ka na sa buhay. Oo. Ibigay natin yung para sa gobyerno natin, kung anong dapat bayaran, anong din higit sa lahat, kung ano yung dapat na hinihingi ng Panginoon sa kanyang iglesia. At pag yan ay ginampanan natin, makikita natin ang pagpapala. At marireview natin muli ang ating cheerful giving lesson, ating doctrines, principle, practice na gagawin natin muli sa pagbungad ng 2026. So ito po yung masusubukan natin. Kaya sabi ng verse 13, but rejoice, sabi niya dyan, and as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Yun lang naman ating kaligayahan. Ang ating Panginoon ay malapit na. Ewan ko kung gaano katotoo yung pinapakita sa mga Facebook na yung mga karwahe nila King Pero doon sa Red Sea ay sinisid nila sa kalalim-laliman ay nakita nila yung iba. Buhay pa. Ay, meron pa. Pero siyempre, lumot na pero meron pa rin pruweba ng mga karwahe nila. Ang panahon ni King Pero. So ito yon. Kaya nga sabi ng Romans 15:4, tama, Romans 15:4, pakita mo nga yun. Ito yung ating buhay, mga talata ng Biblia. Kaya tama lahat yung mga nababasa natin nakikita natin. For whatsoever things were written aforetime, were written for our learning, that we through patience, yan, tandaan nyo yan, and comfort, sabi yan, of the scriptures, might have hope. Ayan. Pag naniwala tayo sa mga prinsipyo na ito ng Biblia, tinuturo ng salita ng Diyos. Yung pag-asa ay pinangako ng Panginoon, ma-i-enhance tayo malilift up tayo Oo. Pruweba Hindi yan. Katulad ng mga mark na magkakaroon ng microchip na ilalagay sa kamay o sa noo o sa Amerika, batas na, naaprobahan na nila. Kaya sa US, mandatory na ang paglalagay ng microchip sa katawan. Nandun na lahat ang data ng bawat tao. Hindi ka makakapaghanap buhay. Lahat na pag pinairal na nila yan. So ito yung mga signs. Malapit na ba? Noong panahon ni Barack Obama, yung kanyang sasakyan, ano nakalagay doon? Ano ilagay niya? The Beasts. Ang ilagay niya yung kanyang sasakyan. Hindi natin alam kung sino gagamitin ng Panginoon. Lilitaw na lang yan. Nasa tamang panahon na inilaan ng salita ng Diyos, lilitaw at lilitaw yung peacemaker na yan. Na yung tatay ang magiging peacemaker, nakakala mo sa umpisa, siya ang tagapamayapa ng mundo. Pero lalabas yan after 3 years. Siya pala ang papatay, magpapahirap ng lahi ng tao. Darating na yung Great Tribulation. So yan yung mga pagsubok na makikita natin at mararanasan. At pag yan ay dumating na, bago mangyari yun, kukunin na ng Diyos ang kanyang mga anak. Dahil hindi natin mararanasan mga anak niya ang Great Tribulation.
tanong ngayon kung hindi ka ligtas. Kaya yan, ginawa ko rin ngayon sa taon na ito. Kaya sabi ko sa iba, pinagpipray ko kasi na, pinagpipray ko na itong 2026, ay kakausapin ko yung pwedeng kausapin. Bumalik na sila sa Iglesia. At kung ayaw na nila, sabihin na nila na ayaw na nila at aalisin na natin sa ating prayer list. Oo, scripture yan. Mga tinuro ko sa inyo itong mga nakaraan, mga buwan, linggo, na pwede mong excommunicate ang isang fornicator. Ibig sabihin yung fornicator nito, yung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Itatakwil ka, excommunicate ka sa fellowship. Oo, na kung save ka, so masisave ka. Kanya lang, hindi ka na pakikinabangan ng Diyos dahil ayaw mong pakinabangan ka ng Diyos eh. Sino makikinabang sa'yo? Ang demonyo o ang mundo? Oh. Kasi sinasabi ko sa nila, bumalik kayo. Maglingkod tayo sa Diyos. Maghintay sa kanyang pagbabalik. Sayang eh. Sino bang gusto mong gagamit sa buhay mo? Ang Diyos o ang demonyo? Opo. So yan yung kalalabasan ng mundo natin, mga Kristiyano. Oo. Eh pagka hindi ka naging matatag, eh kawawa tayo. Kaya ang sabi ng James chapter 1, ano tayo makikita dito? James 1, 2 and 3, verse 2 and 3. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Sabi niya, yung mga various temptation, marami kayong mararanasan. Maraming pagsubok sa buhay. Sabi niya dyan. Diverse temptation, sabi niya doon sa verse 2. Kaya sabi ng verse number 3, knowing this, sabi niya, that the trying of your faith worketh patience. Made-develop, mag-grow ka, spiritual. Yung tinuturo natin na yung ating sanctification sa buhay. Oo. Alam natin yung tatlong sanctification. Ano yung una? Yung ating position, sanctification. Save tayo eh. May Holy Spirit tayo eh. Napakabait ng Diyos eh. Iniligtas tayo. Oo. Pero sayang itong relasyon na ito, na bilang anak ng Diyos, kung hindi natin mapapakinabangan. Kaya gumagawa ko ng lesson ngayon na yung kalagayan natin dito sa lupa, na mabubuhay tayo ng buhay makalangit habang tayo nasa lupa. Yan yung ginagawa ko kanina. Sana matapos ko. Yan lang hindi ko magawa dun sa laptop yung wala pa palang Bible yung aking yung laptop na Apple. Kailangan ma-downloadan niya para may lagay ko lahat yung mga reference. Kasi gumawa na ako ng tawag ng PowerPoint. Para plus, hindi na kailangan ng tawag nito. Magpiprint pa. Magawa ko ng PowerPoint para sa lesson sa linggo. Nag-aaralan ko, kuha ko naman, yun lang, wala palang apps ng Bible dun. Dapat ma-download bukas siguro para matapos ko. Okay. Maganda yung lesson dahil sabi ng Deuteronomy, pwede pala tayo mabuhay dito. Ang buhay makalangit eh. Nasalo yun ng Apocrypha. The first 5 books. So yan po. Kaya sabi ng verse number 4, but let patience have her perfect work
that ye may be perfect, sabi niya dyan, and entire, ibig sabihin yung matatapos, yung entire dito matatapos, kasi ang Panginoon ang tumatapos ng ating pananampalataya eh. Kaya pag yan, ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin, sabi yung last word niya, one thing, nothing. Ibig sabihin, hindi ka kailanman pagkukulangin. Ang kailangan mo, meron. Para ka lang naghihirap, pero ibibigay ang ating Panginoon Diyos ang ating mga kailangan. Yun ang kaibahan ng mauunawa mo yung salita ng Diyos. Kaysa yung iba kasi hindi mo na mauunawaan pagka-backslider ka eh. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, sayang yung mga pribilehiyo natin na pagpalain ng Diyos, mamuhay na maayos. Pag matigas ang ulo natin, ayaw makinig sa salita ng Diyos. So yan po ang dapat natin makita bilang mga anak ng Diyos. Punta tayo sa Book of Romans, chapter 8. Sabi ng Romans 8, dito, umpisa natin sa verse 18. Sabi ng verse 18, nag-usapan dito sa 18, yung bang ang banal na espiritu, ina-assure niya yung ating future glory. Yung ating kaluwalhatian, yung ating pupuntahan bilang mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng verse number 18, for I reckon, sabi niya, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ang mga kahirapan natin, sabi niya, ay hindi mo pwedeng ihambing sa mga nag-aabang, sabi niya dyan, na kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi kayang arukin ang isip ng tao ang ganda ng biyaya ng Panginoon Diyos. Hindi kayang sambitin ng tao yung ihinanda ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sa 1 Corinthians 12, nakalagay yun eh. Third heaven, nakarating si Apostol Pablo. Sabi niya, hindi ko maunawaan. Kaya sabi niya doon, sabi niya kayo, mamaya punta tayo doon. Pasahan na natin, sabi ni Apostol Pablo. Matindi. Itong sabi dito sa verse 18, na hindi pwedeng ikumpara yung mga darating. Marami sa verse 19, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Yung bang pag inaasahan natin, pwede natin asahan, yung bang eager expectation, ang ating inasahan, mga nilalang ng Panginoon, na ipakita ng Panginoon yung kanya pinangako. Kukunin niya kayong mga anak, at dalhin niya sa kanyang kaharian, na doon ay wala ng hirap, doon ay wala ng iiyak, alagay doon, wala ng galungkutan. Ewan ko kung naniniwala kayo sa Biblia. Pero yun lang ang kaligayahan natin eh. Manampalataya tayo sa mga pinangako ng Panginoon. Mabuhay tayo sa pangako ng Panginoon. Sayang yung mga benepisyo. Kung wala mo, kung hindi mo ito mararanasan,
puro ka overtime, puro ka trabaho, puro ka ipon, lahat. Ipag namatay ka na. Sabi nga nung kapatid ko kanina isa, yung pinsan namin, ang daming pira nun eh. Ang lawak ng lupa eh. Sabi ko sa kanya, sabi nung kapatid ko, sabi ko sa kanya, ibenta mo naman yung ibang lupa mo o gawin mong subdivision at ibenta mo. At yung pera man, mag-tour ka naman, bumili ka ng sasakyan mo, mag-drive ka mag-isa. I-enjoy mo naman yung biyaya ng Diyos. Eh sayang eh. Ang daming lawak ng lupa nun kung pwede kang gumawa ng subdivision. Pagawa mo lang yan sa engineer, i-subdivide niya yan. Ibenta mo, lot for sale. Halimbawa, gawin mong taping subdivision. Pero mo yan, ang daming bibili niya. O, tabing kalsada. Accessible ang transportasyon. Lagi. Biglang yaman ka noon. O, pili ka ng kutsi mo. Mag-aral ka din magmaneho. Mag-tour ka din. Pero yung blessing lagi, ibigay mo yan tayo siyempre. Oo. Ang dami kaya tayong biyaya na binibigay ng Diyos na hindi napapakinabangan. Bakit hindi natin alam gamitin sa kalwalhatian ng Diyos? Puro tayo ipon, puro ganun. Oo. Eh, samantala, ang dami nag-aabang na biyaya ng Diyos. Hindi tayo nilalang ng Diyos, hindi tayo iniligtas ng Diyos para gawin natin yung ating gusto. Iniligtas tayo ng Diyos para sumunod tayo sa Kanyang mga plano sa ating mga buhay. Huwag niyong kalimutan yun. Iniligtas tayo ng Diyos para sumunod tayo sa plano ng Diyos. Dahil yung plano natin, hindi uubra. Hindi natin kaya mabuhay na wala ang plano ng Diyos. Kaya ang gabay natin, ito. Kaya tayo lagi nag-aaral. Kaya lagi tayo nagbabasa. Kaya meron tayong gospel hour. Kaya meron tayong Sunday school. Kaya meron tayong prayer meeting. Kaya meron tayong doctrine class. Tinatawag natin. Bakit? Para matuto tayo. Oo. Para pagdating ng ating Panginoon, pagbabalik niya, nakahanda na tayong tumira sa ihinanda niyang lugar. Oo. Yun ang sabi niya doon sa John chapter 14, verse number 2. O, ano nakalagay doon? Verse 1 pa lang. Huwag ka naman problema. I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again. Oo. Totoo yan, pangako niya yan eh. O, so yun lang ang aking pag-asa. Hindi ako tumitingin sa mga Facebook, yung mga enjoyment nila. Kasi ang enjoyment ko hindi doon eh. Ang enjoyment ko, mag-aral sa salita ng Diyos. Sumunod sa salita ng Diyos. Mabuhay sa salita ng Diyos. Pwede rin maglakbay. Mayroong panahon yun. Kasi kung gusto mo maglakbay, ang Diyos yan. Bibigyan ka niya ng time. Oo. Kaya sabi niya, huwag mainggit. Oras niya yun eh. Meron ka din oras. Oo. Hindi niya malalaman niya. Hindi niya makita si Crisanto. Walang hanap buhay yan. Pero mayaman na yan. Hindi niyo lang alam si Ruben. Nakakaalam ng buhay niya. Oo. Hindi niya nakita yung sasakyan niya na bago. Oo. Mayroon na siyang pick up. Mayroon buhay. Kaya si Ruben sa linggo, nakasangklas na yan.
Pagbaba doon sa harap, dahan-dahan yan. Yung paa mo na. Uh, Bubuksan ni Taping. Madam, dahan-dahan. Yun lang yung galigayahan natin eh. Ito, huwag kayong tumingin sa problema. Alisin ang inggit. Kung meron mang gumagandang buhay, matuwa kayo. Oras niya yun eh. Ay pagka ay naging puso mo, bigyan ko rin itong anak kong ito. Alam niya yung kailangan natin. Huwag kayong mainggit. Tandaan ninyo yan. Ako hindi ko naging ugali. Inggit. Kalukuhan yung inggit na yan. Kung itong tisain sa akin ng Panginoon eh. Di kaligayahan ko ito. Kasama ko ang Panginoon eh. Ma-overcome ko lahat to. Kaya sabi ni Apostol Pablo, alisin mo Panginoon itong mapasakit na ito. Sabi, ay hindi. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient. Sapat na. So, gano'ng kaganda yung kaligtasan natin, ating Panginoon Diyos. Binasa ko kanina 18. Ang Romans chapter 18 yan. Sabi doon sa verse number 20. For the creature was made manifest. I was made, sabi niya dito, subject to vanity. Tingnan niyo ito. Not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Ayan yan. Verse 21, because the creature, sabi niya dito, itself also shall be delivered from the bondage of corruption. Ibig sabihin yung corruption dito, tayo na yung corruption dito, yung bang, hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo pupunta sa impyerno. Ito yung mga anak ng Panginoon eh. Sabi niya, delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Biruin mo yun. Ganun tayo. Kaya yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon Diyos, hindi kayo maghihirap. Akala nyo lang naghihirap kayo. Pagsubok lang lahat yan. Kasama sa buhay yan. Yan ang ating warfare. Pag dumating man yan, wala yan. Stepping stone lang yan para ako mag-grow spiritual. Lagi kong sinasabi, every now and then, alisin ang galit, alisin. Lahat yan, mga galit sa iyo. Alisin yung mga utak na naiinggit. Lumunod sa Panginoon. Puputulin natin yung iba dito. Sabi niya dito sa verse. Ito maganda. Verse 28. Lumakno na tayo para hindi mahaba. Kasi basahin din natin yung 24. Sabi niya, for we are saved by hope. Amen ba? But hope that is seen is not hope. Yan. Kaya lagi ko sinasabi, yung mga nakikita ninyo, wala yan. Kasalanan, nakikita mo yan sa mata ng tao, nakikita mo yan sa mga paligid mo. Huwag mong pakialaman, huwag kang pumasok, huwag mong sabi nga huwag mong subukan, hawakan, huwag mong subukan, sabi niya, taste not, tikman. Dahil pag hinawakan mo yan, masisira ang buhay mo. Lalo na yung pakiramdam ng pagmamahal na yan, pag-ibig, ang daming nagiba dyan na Kristiyano. Sira ang kanilang buhay. Sabi ko nga,
ba yung kinausap ko nun? Yung kasing, ang tao kasi, pagkawala ka sa Diyos, ay katulad tayo ng mga hayop. Kaya hinamping ng Panginoon, mga baboy, at mga aso, ano, inalisan mo na nga, binalikan muli. Isinuka mo na nga, kinain muli. Oo, yun ang hayop eh. Kaya tingnan mo yung mga hayop pagka sila ay dumating yung kanilang tinatawag na yung kanilang sex life na tinatawag. Maski saan-saan lang yan. Hayop nga eh. Pakalat-kalat lang yan. Sa kanto-kanto yan. Kung saan-saan yan. Hayop nga eh. Gets nyo? Hindi tayo hayop. Tao tayo. Kaya huwag kayong tumingin sa puso ninyo. Huwag niyong pakinggan yung mga puso na yan. Sisirain kayo. Kaya meron tayong Ecclesia. Ulitin ko, tao tayo. Amen ba? Kaya irespeto ninyo ang inyong sarili. Walang pwedeng magrespeto sa sarili nyo kung hindi kayo. Huwag niyong sirain ang inyong mga buhay. Ayon sa pakiramdam ninyo, tumingin tayo lagi sa salita ng Diyos. Siya lang ang pwedeng magbago ng direksyon ng ating mga buhay. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Kaya sabi ng verse 28, basa natin, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa kanyang Ecclesia, pinapanalangin natin itong 2026. Hopefully, ibalik ng Diyos ang kanyang mga anak. Yung mga hindi niya anak, hindi natin kailangan dito. Ang kailangan natin ay mga anak. Na hindi gamitin ng demonyo sa mundo ito na sana mabuhay tayo ayon sa biyaya ng Diyos habang tayo'y nandito sa lupa. Kaya ang all things work together for good that love God. Mahalin natin ang ating Panginoon. Ito lang ang tanging paraan ng ating sarili matagpuan tapat na naglilingkod sa Kanya. Ako, excited ako sa linggo. Dahil bukas, magsusulwining uli ako. Magahan natin bukas. Kung ano yung pwede niyong gawin na pinamaaga bukas. Punta kayo dito. At magluluto tayo ng ating lunch na masarap. Maingat na yata si Madam na ulam. Kaya sinabi ko sa mga pinisita namin, ito yung asawa ni Philip, kasama namin si Regine. Totoo? Ako napikot yan. Napikot ni Philip. Wala naman dito si Philip. Pero masaya yung aming sulwining kaya. Pag nagsasulwining ka, malalaman mo talaga yung mga bahay na meron Diyos at walang Diyos. Meron isang binata nung nakita ko. Si Pastor, pinagpagpa niya yung sarili niya. Lumapit, nagmano eh. Ibig sabihin, may paggalang. Yung iba wala lang. Sabi ko, ibang klase ito. Hindi ligtas. Kawawa yung mga taong yun.
sa panalangin natin, ang ating eklesia huwag bibitaw sa panalangin. Oo. At marami tayong gagawin. At mga preacher natin, i-required ko na mag-enroll online sa Bible School para matuto kayo, para maging busy kayo. Wala nang laro ng cellphone ngayon. Oo. Pag kumawak kayo ng cellphone, nag-aaral sa Bible School. Preacher's course. 2 years yun. Para maging busy kayo. May mga oras naman yan. Online naman kaya hindi kayo pwedeng matistorbo. Pwede ka nakaupo sa opisina mo, nakikinig lang. Kung ilagay mo yung gano'n, nagtatrabaho ka, pero nasa isip mo yung pala, hindi yung ginagawa mo. So yan yung aking panalangin na kailangan niya matutunan din yung nangyari sa buhay ko, Bible School. Ako 2 beses ako nag-Bible School. Hindi nga lang ako magaling na katulad ninyo. Pero at least nakapag-Bible School 2 beses sa Bethany at saka sa MPBE. Kaya kilala ko ng mga pastor doon sa Makati, sa Bethany. At saka sa, siyempre, MPBE tayo. Ayaw ko naman kayo enroll dito. Mga school bukol. Biro mo, lahat ng church dito, may Bible School. Sinong tama sa kanila? Lahat sila mali pagdating sa Bible School. Bible School lang yun dapat sama-sama sila. Yun ang aking challenge sa kanila. Ayaw nila. Wala magagawa. Kaya enroll ko sana si Gideon din. Isang ko pa enroll si Gideon. Wala muna. And gusto ni Gideon, Bible College muna. Maganda yun. Madali na lang yung secular. Pag nag-Bible College siya, mas maganda. Di mo na kailangan maging sikat ka para mag-gamitin ka ng Diyos eh. Pag inaw naman Panginoon, so be it, mas maganda. Okay, so yun muna siguro. Bukas, handa natin ang ating mga sarili. Soul winning tayo. Punta kayo. Pero ako, yan ang kinamit ko sa Panginoon. Hindi ako mag-stay dito. Lalabas ako. All things work together yan. Hindi tayo mahirapan. Amen ba? Tayo tumayo at tayo'y panalangin. Sa iyong ating warfare ay gampanan natin ito. Maraming pagsubok. Kailangan magampanan natin lahat ito. Panginoon po namin, kami po ay nagsusumama muli na pagamat marami kami dapat pag-usapan na putol-putol yung aming pong dapat basahin ng bawat book. Pero itutuloy po namin ito na makita po namin sa aktual na buhay po namin sa soul winning, aming prayer life, sa aming pong faithfulness sa Iglesia, sa aming pong cheerful giving, aming buhay. Panginoon, turuan niyo po kami. Kami po ay matagpuan tapat na naglilingkod sa inyo. Manalangin po namin ang taga Santa Cruz. Ano din po doon sa Cervantes at iba pang lugar na makarating po sila sa lingkod darating at sama-sama kaming sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At ngayong gabi, Panginoon, aming kahilingan ay dismiss mo kami ay mapagpalang kamay. Samahan niyo kami sa pag-uwi sa bawat bahay, tahanan na kayong aming kasama at kaagapay. Opo, nihiling namin ang lahat ng ito, papuri, pasalamat sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen at amen. Dismiss na tayo. Marami pong salamat.